Yung mga senador, mga kabombo, nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga biktima doon sa insidente at iba pang mga reaksyon din. Alamin natin sa ulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima sa naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga ang ilang senador. Kasabay naman ang pagtiyak ng agarang aksyon mula sa Senado hinggil sa insidente. Si Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa pakikiramay, kinundi na din ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan at humiling ng agarang investigasyon ukol rito. Nanawagan rin siya sa Department of Education o DepEd at lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbigay ng agarang psychosocial na suporta sa mga estudyante at kawani ng paaralan na nakaranas ng katakot-takot na insidente. Sa isang video message naman, tiniyak ni Senator Risa Hontiveros ang pagsasagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang mga ganitong trahedya sa loob ng paaralan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Lubos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangang harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak. Bombo Dennis, bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Gender Equality, sinabi ng Hontiveros na agad magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Huwebes ngayong linggo para ipagpatuloy ang investigasyon at labanan ang nihilistic violent extremism o ang tinatawag na NVE, online grooming para sa mga seryosong violenting aktibidad at iba pang mga banta sa mga estudyante sa loob ng paaralan na nauna ng tinalakay sa mga nakaraang pagdinig ng komite. Aniya, magiging layunin ng pagdinig ang pagtukoy sa mga kinakailangang baguhin o kinakailanganing baguhin sa loob ng mga paaralan, maging sa online environment ng mga kabataan upang hindi na maulit muli ang ganitong mga klase ng insidente. Dagdag pa ni Hontiveros, bagamat hindi pa umano matukoy kung may kaugnayan ito sa naunang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban, binigyan diin naman niyang nakakabahala umano na naipapakita sa publiko ang ganitong klaseng karahasan at ang malala pa ay ginagaya ng iba pang kabataan. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Napakahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nila-livestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity, at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Huwebes. Pangunahing layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Bukod rito, Bombo Dennis, nagpaabot din ng pakikiramay sina Senators Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Alan Peter Cayetano at Joel Villanueva kung saan pare-parehong nanawagan ng mga senador ng pangangailangan na paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan. Dahil rito, muli rin isinulong ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Space o Smart Kids Act na naglalayong palakasin ang seguridad ng mga estudyante laban sa mga violenteng content sa online. Saklaw din ng panukala ang pagbabawal o pagban sa mga bata sa paggamit ng social media. Binigyan din ni Villanueva na magiging aktibo siya upang maisabatas ang naturang panukala, lalo't kabilang na ito sa prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Aniya, hindi lang dapat tumigil ang proteksyon sa mga estudyante sa loob ng paaralan,
kundi dapat hanggang sa mga digital platforms na kanilang ginagamit sa araw-araw. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!